Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Brother Mateo, Brother Teo. Salamat sa Panginoon sa kanyang awitin, Amazing Grace. Bibinata na eh. Salamat sa Panginoon, malago ng boses. Pero ang mensahe po ng awitin ay tunay po na talagang buhay. Because the grace of God is still amazing sa kanyang mga iniligtas. Okay? Purihin po ang ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid, dadako na tayo sa ating message. At samahan po ninyo akong muli sa 1 Peter. At tayo po ay papasok na sa huling bahagi ng ating pong series sa 1 Peter chapter 1, verses 18 to 21. 1 Peter chapter 1, verses 18 to 21. So, tayo po ay nasa pang-apat na bahagi or final part ng ating series para po sa umagang ito, sa ating passage. Okay, kung nakita na po natin, muli tayo po ay magsitayo mga kapatid para po sa pagbasa ng banal na salita ng ating Diyos. First Peter chapter 1, verse 18. Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through him are believers in God, who raised him from the dead, and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo manalangin. Muli po, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa sandali na inyo pong inilaan upang muli po naming marinig ang inyo pong salita. Ang salitang buhay at ang salitang patuloy na nag-remind sa amin kung gaano po kapalad ang isang taong tumanggap ng pagtutubos. Ang taong tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Kaya narito po kami, O Diyos, at patuloy po naming alalahanin sa tulong ng inyong pong salita at ng Santong Espiritu ang katotohanan at ang pag-asang dulot po nito, Panginoon. Patuloy po kaming maging buhay, maging energetic at aktibo sa aming buhay, paglilingkod at pananampalataya, sa aming pong pakikinig ng iyong salita at sa pagtatapos din po ng kapahayagan nito, Panginoon. At ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang instrumento, Panginoon, at itago sa likod ng inyo pong kapahayagan. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa lahat ng ito. Ito po ang aming hangarin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po, tayo po yung mga kukunan. Okay, ang topic po natin once again is about redemption o ang pagtutubos. At alam po natin that redemption is isa sa mga pinakamahalagang terms sa ating kaligtasan. Isa ho sa pinakamahalagang terminolohiya sa ating salvation. Because we are saved from the slavery. Tayo po ay naligtas mula po sa pagkaalipin o pagkabihag ng kasalanan. So hindi po lamang iniligtas tayo sa isang partikular lamang na pagkaalipin or isang klase ng pagkaaliping hindi ho ganong seryoso, kundi ito po ay isang napakaseryoso na bagay na ikaw ay isang alipin ng kasalanan at ang alipin ng kasalanan ay walang kakayanang makawala o makaalis sa kanyang pagkakaalipin sapagkat siya'y patungo sa kamatayang walang hanggan. Subalit ang Diyos ay nagbigay at nagkaloob sa atin ng tinatawag nating Redeemer. At yan po ang ating Panginoong Jesus. That's why our redemption is here, as our theme says, preciously redeemed. So tayo po ay pambihira. Tinubos tayo sa pambihirang paraan. Tinubos tayo sa paraang hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Tinubos tayo sa paraan ng Diyos na walang sino man ang maaaring makapantay. Walang sino man ang maaaring makagawa. Kahit ang kamatayan ng isang tao o ng libu-libong tao o
o ng milyon-milyong tao ay walang kakayanang makapagligtas mula sa kasalanan. Tanging ang kamatayan lamang ng ating Panginoong Hesus ang makapagliligtas. That's why our redemption here, sabi dito, is preciously, or preciously redeemed. And last time, so pinag-aralan po natin, ang pangatlo sa apat po na puntos o apat na katotohanan na makikita po natin about dito sa redemption. And ito po ay tungkol sa ating Panginoon mismo, the person, as our third point, the person that God redeemed us through. So here, makikita ho natin na napakaganda po ng simula ng taon natin because we started the year with the study about the redemption. And tunay na ito ho ay kamangha-mangha. Amen? Amen? So talagang mamamangha po tayo sa ginawa ng ating Panginoon as time goes by sa buhay po natin bilang Kristiyano. So, from day one of our salvation, nandun na yung amazement po natin, nandun na yung ating pagkamangha sa ginawa ng ating Panginoon. And as time goes by, mas lalo pa tayong mamamangha sa ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat hindi lamang ang bisa ng ginawa niya sa krus ay para lamang sa pagkakataong narinig mo ito at nanampalataya ka, kundi maging sa araw-araw ng iyong buhay, patuloy na ipinapakita ng krus ang bisa nito sa iyo. Patuloy na ipinapakita ng krus sa iyo ang kapangyarihan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Habang ikaw ay naghihirap, habang ikaw ay nagtitiis, habang ikaw ay inuusig, mas nakikita natin ang bisa at kapangyarihan ng krus. Kaya nga, yung ating last time, last point natin, as our third point, is the person who is Christ, our Lord Jesus Christ. In verse 20, it says, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory. So, we have to understand and put in our mind itong mahalagang features na ito patungkol sa persona na ginamit o ibinigay sa atin upang tanggapin po natin ang ganap na pagtutubos. At ito po ay nagsimula sa plano ng ating Diyos. That Christ was predetermined because it says in verse 20, He was foreknown before the foundation of the world. That's why Christ was predetermined to come. Christ was predetermined to save, to redeem. Diba? And also, He became flesh. He made manifest, again in verse 20, He was made manifest in the last times. Kaya, connected po ito sa ating Sunday school, The Word became flesh. John 1:14. Not simply that the Word was God, the Word was with God, the Word in the beginning, sabi nga, in the beginning was the Word, but the Word made manifest. He became flesh. Kaya tayo nagse-celebrate, Sineselebrate natin ang unang pagparito ng Panginoon. Sineselebrate natin ang bisyon ng kanyang pagkakatawang tao, ang pagdadagdag niya ng panibagong kalikasan. Di ba? Sineselebrate natin. Hindi ito isang paganong selebrasyon, hindi ito isang paganong pista. Ito ho'y totoong naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ito ho ay nakapaloob sa tinatawag po nating redemptive history. And also, in verse 21, sabi dyan, who raised Him from the dead? So God who raised Him from the dead. So that's why the resurrection of Christ. Ang pangatlo ho ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat dito pinutunayan na hindi ho defeated si Kristo nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya pinagtibay ho ng kanyang muling pagkabuhay ang kanyang ginawa na pagtutubos sa atin. At ang pang-apat po, He ascended on high. Sabi dito, He gave Him, or God gave Him
glory. He is now sitting at the right hand of God. Okay? He ascended on high and now sitting at the right hand of God. At meron ho siyang titulo na siyang titulo na tatawagin, bibigkasin ng lahat. At ito ho ang titulong Panginoon. Glorified, worthy of praise and honor. This is our Lord Jesus. At siya ho ang personang nasa likod ng ating katubusan. So again, last Sunday, ito pong ating pinag-aralan, and to put this on a larger perspective, it is planned by God Himself. It is not an accident. Okay? Hindi po aksidente ho ang pagliligtas at ang pagtutubos. Ito ho ay planado. Our redemption, the cross, is God's masterpiece. Ito ho ay pinakamagandang obra maestra ng Diyos na may tuturing. Bagamat ito ho ay may tuturing ho sa paningin ng taong kahindik-hindik sapagkat duguan siya. Brutal ang kanyang kamatayan. Ngunit ito ho ay may tuturing na obra maestra ng ating Panginoon sapagkat ang kapangyarihan ng pagtutubos ay walang katulad. And what makes it more amazing is that the evidence is still here today. Bagamat wala na ang Panginoong Jesus sa kanyang lupang katawan, glorified body, because He is now at the right hand of God, narito pa rin ho ang katibayan sa ginawang pagtutubos ng ating Panginoon. At sino po ito? Ano po sabi dito sa verse 20? He was foreknown before the foundation of the world but was made manifest in the last times for the sake of you. For the sake of you. So sino po ang tinutukoy ho dito ni Apostol Pedro? Kung titingnan po natin, according to the context, so these, the you here, are the Christians. The elect, in verse 1, to those who are elect exiles, those who were persecuted, those, sabi dito, who are elected, sabi dito, exiles of the dispersion. In short, redeemed, saved, made alive with Christ. So ito yung you. Itong you na ito, mga kapatid, bakit ko po binanggit kanina na nandito pa din ang katibayan sapagkat ang katibayan ay nakikita natin ngayon. Tingnan natin ang ating mga katabi. Tingnan natin ang nasa likod at nasa harap natin. Yan ang katibayan ng ginawa ni Kristo. Amen? Amen. May church. Tinipon ng Panginoong Jesus. The body of Christ. That's the living evidence of what Christ had done on the cross. Iisa ang ating testimonya, iisa ang ating object ng ating redemption o ng ating testimony of our redemption. Iisa ang pinatutukuyan ng ating motibo sa ating pagpasok sa bahay panambahan. Iisang subject ng lahat. Bakit tayo nagkakaisa? Bagamat tayo magkakaiba. Magkakaiba tayo ng pinanggalingang, kultura, or let's say family. Okay? Magkakaiba tayo ng kinamulatang pamilya, kinamulatang pagpapalaki, subalit iisa ho ang ating patotoo patungkol kay Kristo. Iisa ho ang ating patotoo tungkol sa kaligtasan. At ito ho ang buhay na patotoo, kung kaya ito sabi dito, that is the purpose of God. Ito po ang layunin ng Panginoon upang tayo po ay patuloy na maging buhay na patotoo bilang mga tinubos ng ating Panginoong Jesus. So that is our fourth. The purpose that God redeemed us for. Okay? So again, we have the same reason and purpose of attending our church services. And one of that is to testify of God's redemption in Christ Jesus. The church is one of the evidences na tayo po ay tumanggap ng pagtutubos ng Panginoon. The unity that we have
as the body of Christ. It's because of redemption. So dito po makikita ho natin from verse 20, ano po? Muli ko pong basahin. He was foreknown before the foundation of the world but was made manifest in the last times for the sake of you, who through him are believers in God. So, what are the purposes behind God's work of redemption? So ito po yung pang-apat ho natin, the purpose that God redeemed us for. So first, for the sake of you, referring to those who are saved in Christ by grace, the church, who through Him, referring to Christ in verse 19, okay, sabi dyan, are believers in God. So we have two sub-points dito po sa ating fourth and last heading. And first, doon sa ating subheading is that through Christ, we become believers in God. Tayo ba'y naging mananampalataya dahil sa ating sarili? Tayo ba'y naging mananampalataya dahil sa ating preference? It's because of your personal preference. Kasi dito, malapit sa bahay. Kasi dito, majority ng aking mga relatives dito dumadalo. Yun ba ang ating rason kaya tayo bahagi ng katawan ng Panginoon? But here it says, for the sake of you who through Him, not through your personal preference, not through your personal decision, not through your relatives, not through culture, or any religious denomination, you are here. But it says, you are believers in God through Christ. Yan po ang layunin ng Diyos sa atin. Hindi ho tayo pinapasok ho sa church, magpalamig, magpaantok, bumutas ng upuan, magpapaantok kay pastor, magaling magpatulog. Hindi po ito ang purpose ng Diyos sa atin, but to testify of the gospel, to speak of the truth, which is Christ, as told by the Scripture. Sabi dito, for the sake of you, it clearly speaks of the redeemed. And they are redeemed because they became believers through Christ, through Him, upon hearing the gospel. Yan yung ating text, di ba? Romans 10:17. So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Kung walang ebanghelista, hindi makakarating ang mabuting balita. That's why, sabi nga, yung necessity na merong isang preacher, merong isang ebanghelista na magsisilbing tagapagsalita, tagapaghatid ng mensahe. So ito po yung makikita ho natin, di ba? So sabi dyan, through Christ we become believers in God. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. One of the purposes of God's redemption is for our testimony of Christ's death, resurrection, and ascension as the only way to heaven. That Christ is the only way to God. As He said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. No one except through me. That's the purpose of our redemption. To always, sabi nga, to testify always of Christ's salvation. Lagi mong ipatotoo ang katotohanan ng mabuting balita. Hindi dahil meron kang personal na rason kaya ka dito dumadalo. Hindi dahil gusto mo ang ugali ng manggagawa kaya ka dito dumadalo.
Hindi dahil magaling magpatawa ang preacher, kaya dito ka dumadalo. Because you, personally, you know Christ. You believe in Christ. Amen? Kay Kristo tayo, hindi ho sa kung sino-sino. Hindi ho sa pangalan ng church, hindi ho sa denomination or Baptist. Sabi nga, kay Kristo. Kaya, we are believers, not as a Baptist denomination, nor as a church organization. We are believers of the gospel. We became believers through Christ's redemptive work. Hindi tayo naging mananampalataya dahil sa tagal nating uma-attend. Hindi tayo naging mananampalataya dahil sa experience. But because of Christ. Because of the redemption. It is not a faith plus works principle. That is not the gospel. Hindi ang mabuting balita ang tinutukoy dito ay pananampalataya at samahan mo ng pagiging tapat sa pagdalo. O pananampalataya at sangkapan natin ng pagpapakabait. It's not a faith plus works, only by faith. By grace through faith. Ephesians 2:8 says, you are saved by grace through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. That's why we're saved only by grace through faith. And this is the gospel. Okay? So sabi dito, through Christ we become believers in God. Hindi ho tayo inilipat mula sa relihiyon patungo sa kabilang relihiyon o idolo patungo sa panibagong idolo o Diyos-Diyosan patungo sa ibang Diyos-Diyosan o panibagong Diyos-Diyosan o lilikha tayo ng bagong Diyos-Diyosan na ating sasambahin. Kundi mula sa ideolohiya, mula sa maling paniniwala, tayo ho'y dinala sa tama. Tayo ho'y dinala sa tunay na Diyos. That's why it says, believers in God. We are believers in God. Not with a small g, but the God who is the creator, the preserver, the sustainer, the savior. Okay? Kaya talagang mas ma-amaze po tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus. As what I've said earlier, sa pagtagal, mas ma-amaze po tayo. Hindi tayo madidisappoint sa ginawa ng Panginoon. Bakit kung kailan ako na-attend din ang daming nangyari? Bakit kung kailan ako naging Baptist or bakit kung kailan ako naging Kristiyano, saka naman dumami ang pagsubok, saka naman naghirap, saka nawala yung mga properties, saka nawala ang aking mga friends. Para bang naging magnet yung pagiging Kristiyano natin sa mga negatibo. At yung positibo wala na, lumayo na. Pero mga kapatid, ang sabi dito, for the sake of you, we were ransomed for the sake of you, sabi dyan, who through Him are believers. And we are believers in God, not simply believers. Dahil marami po sa loob ng church, hindi sa Diyos, ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya ho ay nakaangkla sa kanilang iglesia. Nakaangkla ho sa tagapanguna. Hindi ho sa Diyos. That's why it's very clear, believers in God. Dinala ho tayo sa tunay. Dinala ho tayo sa totoo. Okay? So again, through Christ, we become believers in God. Kaya, ang bawat isa ba'y mananampalataya sa tunay na Diyos? At sino ho ang nasa likod ng pangyayaring ito na tayo naging mananampalataya sa tunay at buhay na Diyos? Si Kristo, ang Panginoong Jesus. Hindi ho
ang ating sarili. Okay? And secondly, so dito po sa verse 21 pa rin makikita ho natin, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. So for the second time, makikita ho natin, binanggit ulit, in God. So not only that we are made believers in God through Christ, but our faith and hope are in God through Christ. So that is the text. What the text says. So that your faith and hope, so that this is a second, okay? Through Christ, we believe and hope in God. Okay? Sabi dito, hindi lang tayo dinala sa tama. Hindi lang tayo dinala sa tunay. Mula sa katha, o mula sa mali, o mula sa peke. Isa din sa pinatutunayan ng ginawang pagtutubos ni Kristo ay kung paano mo ipinamumuhay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi dito, so that your faith and hope. So ano po itong faith na ito? Hindi lang ho ito yung faith na kilala mo ang Panginoong Hesus. Hindi lang ho ito ang saklaw ng pananampalatayang sinasabi dito. Ang sinasabi kong pananampalataya dito is how. The how. Sabi nga, kung papaano mo pinapatunayan, kung papaano mo dinedemonstrate ang iyong pananampalataya sa Diyos. That's why aside of our new state of believing in Christ from being an unbeliever, so kasi yun po yung ating first heading or subheading, tayo'y mula sa pagiging unbelieving kasi tayo po'y hentil. Di ba? We are Gentiles. Ang kultura natin, sabi nga, walang Diyos talaga. Dinala tayo sa tunay na Diyos. From being without, tayo ho ay meron ng Diyos. From being without hope, now we have hope. From being without Christ, remember Ephesians 2, now we are in Christ. From being excluded, now we are now, sabi nga, tayo nasa loob ng Panginoon. In the kingdom of God. Napakapalad ho natin. Sapagkat nangyari ho ng lahat ng iyan, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, but by grace. Okay? So, aside of our new state of believing in Christ from being an unbeliever, another purpose of God's redemption is to enable us to trust and hope in Him alone. Yan po ang sinabi, isa pang layunin ng pagtutubos, ito ho ang nag-enable sa atin. Ito ho ang nagbigay sa atin ng kakayanang pagtiwalaan ang Panginoon at ilagak natin ang ating pag-asa sa Kanya lamang at hindi sa anumang bagay na meron sa mundong ito. Okay? Meron pa rin ba tayong inaasam sa mundo? Meron pa rin ba tayong pinapangarap sa mundo? Bilang Kristiyano? Gusto kong makabili ng isang ganito? Gusto kong magkaroon ng isang ganito? Kahit isa lang. Samantalang ang kaligtasan ay isa rin. Di ba? Ang Panginoon. Believers trust not on their wealth, nor on their health, but in God who sustains and supplies everything that we need. Amen? Amen. Ang tunay na mananampalataya, hindi siya umaasa sa kanyang sarili, hindi niya pinagtitiwalaan ang kanyang kayamanan o ang kanyang kalusugan o ang kanyang kalakasan, kundi sa Diyos na nagbibigay nito, nagsusustain ng lahat nito. Kaya kung tunay mong sinasampalatayanan ng Diyos at tunay mong pinapatutuo
ang pagtutubos ni Kristo, sino ang iyong pinagtitiwalaan ngayon? Sino ang pag-asa mo ngayon? Sana wala akong Kristiyanong kumakapit sa patalim. Umaasa ko sa ibang tao na sa tingin niya ito ang makakaresolve ng kanyang problema. Na hindi muna sa Diyos muna sumangguni. Again, they trust not on their wealth, nor even on their health, kalusugan. Speaking of kalusugan, di ba? Pag si amihan, sabi nga, sakit. Pag si tag-araw, sakit. Pag si tag-ulan, sakit. Puro sakit. Pagkain ng matamis, masakit. Pagkain ng maalat, sakit. Masarap din. Pero ginagamit po yan ng kaaway sa atin. Di ba? Hihintayin pa ba nating ma-ospital bago tayo matuto? Sa halip ng Diyos na lang ang ating pagtiwalaan. Only God who sustains and supplies. That's why Philippians 4, di ba? But God shall supply all your needs according to His riches and glory. So what is the proportion? God Himself. The riches and glory of God. Hindi ho ang Diyos pag nagbigay, kung paano ho tayo nagbibigay sa mga taong humihingi sa atin. Tama ng piso, tama ng dos. Para sabi doon, according to His riches and glory. Kaya, alin ang mas wise na pagpili ng pagtitiwalaan natin? Doon sa nagbibigay ng according o doon sa pag nagbigay ay, sabi nga, parang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. Di ba? Kaya sabi dito, they trust not on their wealth. Proverbs chapter 3, di ba? Ano sabi doon? Trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And He will make your path straight. He shall direct your paths. Hihingi ka sa Diyos, pero hindi ka naman nag-a-acknowledge na ang Diyos ang mag-direct sa iyo sa tamang path, sa tamang way. Di ba? So, what's the sense? Anong sense ng pagtitiwala na sinasabi natin? Kaya sabi nga, ang tunay na pagtitiwala sa Diyos is acknowledging the wisdom of God, acknowledging the power of God, the knowledge of God, saan ka ituturo, at kung saan ka ituturo ng Diyos, ito ang pinakamabuti. Ito ang tama. Gusto mong mabuhay ng tama, sa Panginoon ka lumapit. Diba? Gusto mong maging satisfied, ang Panginoon din. Ang Panginoong Jesus, ibinigay niya para sa atin. Okay? And here also we know that He is God who cares for us. That's why trust. Diba? Your faith. So it speaks of trusting God. Because we know that He cares for us. 1 Peter 5:7. Kaya sabi dito, kapag may anxiety or worries tayo, saan natin ibinabato? Ano sabi ng Biblia? Sa Panginoon mo ibato. Sa Panginoon mo ihagis. Hindi yung ihagis mo, sabi nga, outburst of anger, dumampot ka ng pinggan, ibinato mo sa dingding. Naalala niyo ba yung parang sa parteng Pampanga yata yun, o Tarlac na yung pinggan, di ba? Tapos ay may mga nakasulat dyan, nangaliwa mong asawa. Yan. Chismosa mong kapitbahay.
Yan. Dadampot ka ng pinggan, babatuhin mo doon. Yan. Tapos may babanggiting ang word. Nang ibig sabihin is bad word. Okay? So, ganun ba tayo mga kapatid? Kapag tayo ay anxious? Ha? Binabato natin doon sa kinagagalitan natin? No. Kung tunay tayo nagtitiwala sa Diyos, ang sabi dito, cast all your anxieties, your cares, your burdens, because He cares. Alam natin ang pag-iingat ng Diyos. Alam natin ang pagkalinga ng Diyos. Kilala natin siya. That's the purpose of God's redemption. Siya lang ang hanapin natin, hindi ang anumang bagay. And also we know that God's peace will make our lives less worrying. Philippians 4:7. And the peace of God that surpasses understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. We know the peace of God. Alam natin ang kapayapaan ng Panginoon. It doesn't mean that the peace here refers to the absence of worries or absence of difficulties. But when, sabi nga, pag dumating yan, pag nag-strike yan sa buhay natin, anong sabi doon sa preceding text? Let your requests be made known to God. Pray. Amen? Manalangin ka. Hindi dumaing ka sa Diyos. Banggitin mo sa Diyos, Panginoon, ito po ang aking problema. Panginoon, ito po ang aking nararamdaman. Panginoon, nahihirapan po ako dito sa bahaging ito. Let your requests be made known to God. That is faith. Yan po ang pagtitiwala sa Panginoon. And the promise is in verse 7, the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ito ang magiging gabay natin sa ating buhay. But not only that, because going back to our text, sabi dito, not only your faith but also your hope are in God. Hindi lang nakaangkla sa Diyos ang ating pagtitiwala, kundi maging ang ating pag-asa. Okay? But we also have hope in God. We hope for the future grace. We are waiting for the future grace. What is that? Our redemption ng ating katawan. In Romans 8, we're eagerly awaiting or waiting for the redemption. The adoption of our sons, sabi doon, the redemption of our body. Darating po ito sa buhay natin na tayo tuluyang makakaalis sa kasalanan. Bagamat may pagkakataon pa rin tayo ay nadadapa, may pagkakataon pa rin tayo ho ay nadidistract ng kasalanan, but Christians await, sabi dito, for the redemption of their bodies. Hinihintay ba natin, mga kapatid? Are we eagerly awaiting, sabi nga, for this? O nai-enjoy na natin unti-unti? Diba? As Romans 8:10, sabi doon, or 8:18, ang sabi dito, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which will be revealed in us. Not worthy to be compared. Lahat ng paghihirap mo sa mundong ito, lahat ng kasakitang dulot ng mundong ito, hindi maikukumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Hinihintay ba natin, mga kapatid? At matyaga ba nating hinihintay? Madaling sabihin, yes, pastor, naghihintay ako. Pero matyaga ka bang naghihintay? Malapit na, pastor. Malapit na akong umayaw.
Hindi na. Sabi nga, malapit na mag-surrender. But brothers and sisters, ito ho ang sinabi ng Biblia. If you're ransomed through Christ, you have faith, you have hope in God. Amen. Tayo ho'y may pag-asa na hindi saklaw ng emosyon ng tao, hindi saklaw ng panahon ng tao, sapagkat ito ho ay nakaangkla sa Diyos. Yan po ang sinabi. Ano ho? Kaya, ulitin ko po natin yung text. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you. Isipin na lang ho natin mga kapatid, ano ho? Sa mas simpleng pag-iisip na anong meron ho sa Diyos na infinite at makapangyarihan sa lahat na tayong isang, sabi nga, ordinaryong individual out of billions of people ay kasama sa sake, sabi nga sa you, na sinabi ho dyan. Gaano kakahalaga sa Diyos? If you feel that you're insignificant because of your insecurity, nasa tingin mo, mayroon pang ibang taong mas magaling sa'yo, nasa tingin mo, mayroon pang may iba pang taong mas mabait sa'yo, but as long as you receive Christ and testify of His redemption, ano po ang sabi ng Biblia? Kasama ka dito. Mahalaga ka sa Panginoon. Kaya, truly that the work of redemption is amazing. Kamangha-mangha. Since we come to know Christ, everything becomes meaningful. So, going back to our first point in verse 18, sabi dito, knowing that you were ransomed from the futile ways. So, remember the futile ways here. First is from the lusts or passions, which are evil. So, that is worthless. That is purposeless. If you keep on doing, sabi nga, kung patuloy mong gagawin itong mga passions na yan, walang pakinabang. Ang laman ay may pakinabang, pero ang iyong espiritu ay wala. Ikalawa, ignorance. Kamangmangan. Ngayong kilala mo na si Kristo, mula sa pagiging mangmang, mas nakita mo ang kahulugan ng buhay. Amen. Sa Panginoon. Ikatlo, sabi dito, yung pointless na perspective natin sa buhay. Yung hinahabol-habol natin yung mga kung ano-ano sa mundong ito. It will end in, sabi nga, meaningless. But since you know Christ, mula nang makilala mo si Kristo, naging makabuluhan at may kahulugan ang buhay. And from worthless beliefs, traditions, ngayong tayo ay dinala sa totoo at tunay na pagsamba, mas nakita natin ang kahulugan ng buhay. Ibig sabihin mga kapatid, the work of redemption brings us doon sa area na talagang makikita ho natin, ano ba ang purpose ko dito sa mundo? Ano ba ang dahilan kung bakit ako nabuhay sa mundong ito? Bakit ba ako naging ako? Diba? Bakit ba ako naging ako? Ito ho ang layunin sa atin ng Panginoon. So since we come to know Christ, everything becomes meaningful. From the futile ways of the sinful mankind, we come to know that what is more meaningful is to live apart from evil passions, from spiritual foolishness, from purposeless dreams and aspirations, and from worthless deeds. Ayan, sabi ni Paul, Philippians 1:21, to live is Christ, and to die is gain. Not to die, to live is gain. Di ba? But he said, to live is Christ and to die is gain. Hindi yung mabuhay ka ay pakinabang. Kundi kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, ito ang pakinabang. Kaya kahit ang kamatayan mo, pakinabang din.
To be like Christ must be the heart of our testimony as God's redeemed. Ito ang maging puso ng ating testimonya, ang maging katulad ng ating Panginoon. Kung paano sinabi ng banal na kasulatan, na ang tunay na nananampalataya sa Diyos ay nabubuhay sa pagtitiwala at pag-asa. Ito din ang ating mithiin bilang isang tinubos ng Panginoon. Amen? Amen. Yan po ang sinabi, mga kapatid. Ano ho? So again, as a fourth heading po natin, the purpose that God redeemed us for, first, through Christ we become believers in God. And number two, through Christ we believe, we trust, and hope in God. Dalawang katotohanan na hindi ho seasonal kung kailan natin gagawin, kung kailan natin ilalapat. Kundi ito ho ay panghabang panahon na dapat nating ilapat sa ating mga buhay. Kung tunay tayong tumanggap ng pagtutubos ng ating Panginoon, kung tunay tayong tumanggap ng kalayaan mula sa kasalanan, mabuhay tayo sa pagtitiwala. Mabuhay tayong nagtitiwala at naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. At sa glorification na ipinangako niya sa atin. Ang kasakdalan ng ating sarili mula sa pagiging makasalanan. And as our concluding thought, mga kapatid, ang sabi dito, no wonder that our redemption in Christ is a precious, perfect work of God revealed through the gospel. Walang pagdududa ho na talagang ang pagtutubos kay Kristo, sabi dito, ang pagtutubos ni Kristo kay Kristo ay isang pambihira at sakdal na gawa ng Panginoon na inihayag sa atin ng kanyang salita. Proclaim your redemption in Christ not only with your lips, but prove it with trust, hope, and righteousness. Not simply you proclaim it, you proclaim that you are redeemed by the blood of the Christ, but prove it with trusting, hoping, and living righteously for the glory of God. Amen? Amen. So that is the message na itinuturo po sa atin about looking back sa pagtutubos. Mahalaga po na kapag tayo po ay nakakaramdam ng panlalamig o some kind of tayo ay naliligaw sa ating paglakad sa pananampalataya, magbalik tanaw tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Magbalik tanaw tayo sa pagtutubos na ginawa ng Panginoon. At muli tayong mamangha sa kanyang ginawa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa kamangha-manghang katubusan na inyo pong biyaya sa bawat isa. Salamat po sa kalayaan mula sa kasalanan. Salamat po sa pribilehiyo na patuloy po naming i-express yung aming pananampalataya, hindi lamang sa tunay na object po, which is kayo, Panginoon, kundi in our practices, sa aming patutuo, sa aming practical na bahagi, Panginoon, ay patuloy po naming maipahayag ito. Patuloy po naming i-testify ang inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng aming pagtitiwala at pag-asa at pamumuhay ng matuwid sa inyo pong harapan. Salamat po sa kaloob na ito. Patuloy kaming mabuhay ayon po sa kapahayagan ng salita. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy niyo pong isinet na maging sandali para patuloy na pagpalain ang bawat isa. At lumakad kami ayon sa katotohanan na amin pong narinig. Patuloy po kaming humihilig sa iyo na mabuhay po kami ayon po sa iyong kalooban. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.